Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Mga kabunyog, ayon kay dating Senador Sonny Trillanes, posible raw na i-unseal na ang warrant of arrest ni Bongo. Hindi naman talaga hindi na daw yan inaanunsyo ng ICC na mayroong arrest warrant si ganito o si ganoon. Kumbaga nalalaman na lang yan kapag aarestuhin na saka na ina-unseal. Parang katulad ni Bato de la Rosa. Si Bato de la Rosa, matagal na yung kanyang arrest warrant, November 6, 2025. Pero inunseal ito noong May 11. Nung lumitaw si Bato doon sa Senado at mayroon ng mga NBI doon, handa nang arestuhin si Bato, saka inanunsyo ng ICC na mayroon ng arrest warrant si Bato. Ang tawag doon pag-unseal. Kaya ang praktisan niya sa ICC, hindi naman kapag naglabas na ng arrest warrant ang ICC, hindi naman yan inaanunsyo. Kasi makakahanda na yung aarestuhin kung i-aanunsyo pa. Ang ginagawa, kapag aarestuhin na, saka ina-unseal. Ngayon, ayon kay dating Senador Sonny Trillanes, posible na pag-aarestuhin na si Bongo ay saka i-unseal ang arrest warrant. Pero sa ngayon, hindi daw ito i-aanunsyo ng ICC. Ito pong mga warrants po na i-issue, kung darating man yan, una-una hindi malalaman ni Pulong yan. Yung tatay nga niya, si Digong, hindi nalaman na may warrant na siya. Tama. So hindi nila malalaman po yan. Ngayon, pero ito po, ang basihan po ng mga warrant na yan ay yung sa mga krimen na ginawa nila nung tayo ay miyembro pa from 2011 to 2019. Mm-hmm. At ito, may jurisdiction po yung ICC dyan, base na mismo sa Korte Suprema. Kaya yan po kasi yung naratibo nila na kahit sino na lang daw ay pwedeng damputin ng ICC arbitrarily. So hindi po yan. Hindi naman tayo nag-commit ng EJ case. Kaya wala po tayong kailangan na ialala. Ang nakakaalam lang yan na mayroon ng arrest warrant ay ang prosecution. Kahit nga ang spokesperson ng ICC, hindi niya nakakaalam. Kaya pala ganyan yung nangyari noon kay Bato de la Rosa. November 6, 2025, may arrest warrant na. Pero nung tinatanong ang ICC spokesperson, walang masabi. Sabi niya wala siyang alam na in-issue na arrest warrant. Totoo naman, wala talaga siyang alam. Pero nag-issue na ng arrest warrant, kaya lang hindi pa sinasa publiko. Ngayon, pag aarestuhin na yung subject ng arrest warrant, saka ina-unseal o ina-anunsyo na mayroon ng linabas na arrest warrant. Yan yung nangyari kay Bato de la Rosa. November 6 pa, may arrest warrant na. Pero nung aarestuhin na si Bato noong May 11, kasi lumitaw siya bigla doon sa Senado, saka in-announce ng ICC, in-unseal yung arrest warrant. Kaya yan mga kabunyog. Ngayon, si Bongo, sabi ni dating Senador Sonny Trillanes, sigurado yan na si Bongo mayroon niyang arrest warrant. Kaya lang kung ang tanong, i-unseal na ba ito? Posiblihan niya na i-unseal na yan, pero i-unseal yan pag-aarestuhin na. Pag-aarestuhin na para hindi na makatakas. Kaya siguro si Bongo tahimik sa ngayon. Makikita nyo, ang daming gulo sa Senado pero hindi masyadong nakikialam si Bongo. Yung rally ng Iglesia ni Cristo, wala rin si Bongo. Wala rin si Bongo, mga kabunyog. Ang nandun lang si Marcoleta, si Alan Cayetano, si Amy Marcos, si Ruben Padilla. Pero si Bongo hindi.
parang alam na ni Bongo na magkakaproblema rin siya sa mga susunod na mga araw. At alam niya na ang seryosong problema niya, yung arrest warrant galing sa ICC. Kapag inansil na ito, aarestuhin na siya. Ang makakaano lang sa kanya dyan, ang makakaligtas lang sa kanya dyan, kapag hindi siya isinurrender sa ICC. Pero siyempre, alam ni Bongo yan na mahirap ang kalagayan niya. Kaya ang mga tao ni Duterte, iba-iba ang mga kasong kinakaharap. May crimes against humanity tulad ni Digong, crimes against humanity. Si Bato, crimes against humanity. Itong kay Bongo, crimes against humanity yan. Tapos si Harry Roque naman, qualified human trafficking. Si Kibuloy, qualified human trafficking. Si Mike Defensor, qualified human trafficking din. si Marcoleta, plunder. May kasong plunder din si Mike Defensor. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, talagang lahat halos ng tao ng Duterte may kanya-kanyang mga kasong kinakaharap. Si Bongo may mga kaso pa nga yan si Bongo na plunder, sinampa ni Trillanes. Kaya lang hindi pa gumugulong sa ombudsman. Baka mas ang inaantabayan tungkol kay Bongo hindi yung kasong plunder niya doon sa ombudsman, kundi yung galing na sa ICC na arrest warrant. Kaya ito mga kabunyog na mga kababayan ang inaabangan ngayon. Sabi ni dating Senador Sonny Trillanes, ayaw niyang sabihin kung may arrest warrant na, pero ang sigurado daw diyan kapag aarestuhin na saka yan i-aansil. Yan, At ang sabi ni dating Senador Sonny Trillanes, posible raw na i-ansil na yung warrant of arrest na yan pag aarestuhin na si Bongo. Ayan, mga kabunyog. Si Bongo kasi hindi yata nito kayang magtago na tulad ni Bato. Kaya ang iniisip din siguro ni Bongo kung paano siya hindi madadala sa ICC. Kaya lang mahirap kasi crimes against humanity yan. Yan ang problema ni Bongo. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.